Grabe ano, nangyari sa, nabalitaan ba yun, nangyari sa Estados Unidos, pagsalubong ng bagong taon. Meron pong matinding kaguluhan doon. Magkakaiba po yung report. Meron daw hong sinasabing 15, may nagsasabing 10, ang mga nasawi, kaugnay po ng karahasan dyan no, sa New Orleans. Truck attack. Ayan no. Parang truck attack ang description nila sa nangyari sa Amerika dahil nga po sa meron daw hong laman na illegal, yung isang van na kulay puti na tangkang atakihin talaga yung maraming tao na lugar dyan po sa may parte ng New Orleans. Ano ha? Kaya ko pinapakita yan, hindi po para kayo'y takutin. Kasi ako naniniwala, marami pong Pilipino sa Estados Unidos. Maraming Pilipino kahit saan lugar sa buong mundo. Para bang huwag tayong mag-relax ngayon. Ang daming mga hindi rin natin inaasahan. Isipin mo, bagong taon sa Amerika. May terrorist attack ang ginawa. Diyan po sa New Orleans. Ano ha? At yun nga po, ang magandang balita naman kahit paano, walang Pilipinong casualties. Walang Pilipinong nadamay dito sa ngayon, sa report na ganyan. Pero, 10 to 15 daw po ang nadisgrasya, buhay na nawala sa pagsalubong ng bagong taon dahil sa meron pong mga naging pasaway. So, kaya ako tinatalakay ito para lang po maging warning sa ating lahat ng mga kababayan sa buong mundo na maging maingat. Huwag tayong komportable sa mga lugar na ating pinupuntahan kasi yan pong mga masasamang elemento, dyan umaatake sa mga taong sabihin natin nagre-relax. Lalo po yung mga street na napakaraming tao, yung mga lugar na napakaraming tao. Kung minsan dyan po nangyayari yung mga insidenteng hindi inaasahan na kagagawan ng masasamang tao. Katulad yan. Yung lugar po na yun, isa sa yung downtown o isa sa maraming tao. Dahil bagong taon, biglang may dumating na ganyang pick-up truck na kulay puti, kaya nga truck attack ang tawag. Ano nangyari? Ang dami na disgrasya. Wow! So, kung yung superpower na bansa tulad ng Amerika, napasintabi na parang monthly ba, may mga shooting incident, ito hindi lang shooting incident, truck attack. So, mas matindi. Patapos na ang term ni President Joe Biden. Kung di ako nakakamali, hanggang December 20 o December tuloy, January 20 o 21, ngayong buwang ito, patapos na. Magte-take over na yung President-elect na si Donald Trump bilang bagong Pangulo sa susunod na 4 na taon ng Estados Unidos. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Sana huwag na maulit ito. Inuulit ko lang po, tinatalakay ko ito, hindi para tayo magpanik o kayo magpanik na mga nasa Amerika, lahat ng lugar sa buong mundo. Nung araw ay naging problema ang isyong ganyan sa seguridad, ngayon parang bumabalik Kaya maging maingat tayo sa mga travel, pagbabakasyon, at lalo na kung kasama ang pamilya para hindi humadamay sa ganyang klaseng karahasan. Ingat lang po, milyon-milyon ang Pilipino sa Estados Unidos. Okay, at kahit saan lugar marami. Milyon talaga. Parang 10 to 12 million yata ang overseas Filipino workers. Ay yung mga nagbabakasyon, may mga pamilya ng Pilipino, marami rin yun. Di ba? At dito sa atin, maging maingat din tayo. Dahil ang masasamang elemento na iba talaga ang galawan, yan ang sinasamantala. Kung saan maraming tao, at kung saan nakarelax sa mga tao, doon sila umaatake. So, maging maingat lang po tayo. Bahagi lang po yan ang ating pagmamalasakit at pagbibigay ng tamang impormasyon bilang warning. Hindi naman tayo nakikialam dito sa MA Pinoy TV channel para lang sabi nga nila, ang gamot sa nakakalimot ay paalaala. So, itong channel na ito, nagpapaalala lang. Hindi po ako nakikialam sa inyong seguridad. Okay. Any comment, reaksyon ay malaya po kayo. Makatotohanan, professional, walang personalan. Di ba? Please like and share ng ating mga video. Sunod na pag-usapan natin, dahil nga ngayon ay bagong taon, sana po ay maging maganda ang buhay ng lahat ng Pilipino. Maging maganda at makapaghanap buhay sa tamang pamamaraan, maging maganda ang kalusugan, makapag-aral ang mga bata ng maayos, sa gobyerno at pribadong sektor, gumanda ang ekonomiya, gumanda ang seguridad,
mabawasan ang init ng politika kahit na mukhang hindi mangyayari, baka lalong iinit pa, pero huwag natin personalin ang lahat ng issue. Ako ay laging nagagabay lang, ang channel na ito ay hanggat maaari. Gusto ko yung makatulong ako sa tamang impormasyon, yung very educational information ang kailangan natin. Hindi tayo nanghihimasok sa buhay ng may buhay. Okay? Pero ako naniniwala magiging mabunga itong taong ito, 2025, sa pagsisikap ng bawat isa sa atin. Sa pagsisikap ng gobyerno, paano tayo igabay. Okay? Yung global technology, global na issue sa lahat ng aspeto, kasama na tayo dyan. Hindi na tayo magpapaiwan. Makakasabay at sasabay ang mga Pilipino at ang Philippine government sa global na galawan. Sa anumang aspetong hindi lang pang-political. Kasi global na ho talaga ang usapan ngayon. Wala nang makasariling bansa. Walang mangyayari ang makasarili. Kaya tayo patuloy na makipag-ugnayan ng ating gobyerno sa malaking mga bansa tulad sa European Union, tulad sa Estados Unidos, tulad sa Canada, Japan at marami pa mga bansa, pang seguridad at ekonomiya. Yun po yung purpose niyan. Tayo kailangan nila. Kaya ho, ang taas ng aking paniniwala na magiging maganda ang taong ito para sa ating lahat kung atin lang kukontrolin ang mga isyong may pang-sariling kapakanan o galawan. Pero kung pangkalahatan, magtulong-tulong, sabi nga ng mga ekonomista, positibo sila sa tingin, kanilang pananaw sa taong ito. Pati ang tourism, sinasabi rin ng Department of Tourism, yung local and foreign tourism, lalakas pa. Kasi maraming nadidevelop na mga probinsya at marami mga highway, expressway, transportation, communication, at yung accommodation sa mga 3, 4, 5-star hotel, okay na rin. Marami tayong nadidevelop na lugar dahil nga sa infrastructure project na ginagawa nung nakaraan at ng kasalukuyang gobyerno. Kaya panalo. Wala tayong nakikitang negatibo dyan. Pero ating irespeto, mahalin, pakitunguhan ang ating mga bisita, mga turista, mga local o foreign tourists ay pangalagaan para lalong maengganyo. Ang Pilipinas ay maganda at may salarawan sa buong mundo na may kaunlaran, katahimikan at kasaganaan. Dahil iba ang ugali ng Pilipino. Napakasarap humarap sa mga bisita. Masarap makitungo ang mga Pilipino sa lahat ng lahi na naging bisita. Yan ang kulturang ating may pagmamalaki at hinahangaan nila. Pagkain nga natin, pag may dumating, pinapakain pa natin sa bisita Bahay natin, pinapagamit natin sa mga bisita. Transportation, mga private na sasakyan, pinapagamit sa mga bisita. Ganun ang kultura At mananatili yan. Ipamana natin sa mga kabataan ang ganyang kultura dahil yan ay nakakahikayat ng kapitalista at ng mga turista. Foreign tourist na pinag-usapan. Di ba? Sabi ko sa inyo, maraming paraan pagka ginusto. Maraming paraan ang magagawa ng bawat sibilyan, bawat mamamayan kung mamahalin at pagsasakripisyuhan, magsasakripisyo tayo para sa ating gobyerno. Huwag nating iasa sa gobyerno lang ang ating buhay at kaunlaran. Di ba? Tama o mali? Mag-react po kayo. Pero reaksyon, comment, like, and share ang ating lagi sinasabi. Dito sa aking mga channel. Lalo na ito, MA Pinoy TV.